Aaminin ko, hindi naman talaga ako mahilig sa pusa. Kasi kung napapansin nyo, talagang puro dog ang nire-rescue ko. Hindi ko din talaga alam kung bakit mas gusto ko yung aso kaysa sa pusa. Pero nung nangyari to, nagbago din lahat. Lahat to unexpected, hindi ko akalain na magre-rescue ako ulit dahil nga yung last rescue ko namatay yung dalawa. Kaya parang sinisisi ko yung sarili ko na sabi ko, siguro kung di ko sila kinuha baka mas buhay pa sila. Pero sabi rin ng iba hindi daw kasi nga baka daw nasagasaan na sila or anong nangyari sa kanila. Tapos yung iba naman nagsasabi baka daw may mamakat itong mga ito. Pero alam nyo kung may mamakat sila, hindi sila magiging madungis ng kagaya nito. Kamusta na nga ba sila? Panoodin nyo to. Aaminin ko, mas nahihirapan ako mag-alaga ng mga kuting kesa sa aso. Siguro kasi yung mga aso, matagal na akong may experience. Pero sa mga pusa, wala pa talaga gaano. Kaya kung napansin nyo, palagi ako nagtatanong ng kung ano ipapakain ko sa kanila. Kung kailangan ba nila magatas everyday. Tinatry ko pa rin naman talaga yung best ko na mabuhay sila. Ay, ang color black na yan guys, ayan naman yung nauna nung inadapt ko yung tatlo sila. Kaso nga lang, nakakalungkot dahil yung dalawa is hindi nakasurvive. Marami rin nagsasabi na dapat talaga sa nanay pa sila. Kaso nga lang wala tayong choice. Hindi ko rin naman kasi matiis na hindi sila kunin, lalo na nasa kalsada sila. So dahil nga wala silang mamakat, wala rin maglilinis sa mga eyes nila dahil lagi nakapikit dahil sa muta. Kaya ako na lang din yung gumagawa. Ito yung una kong ginagawa bago sila pakainin at painumin ng gatas. And alam nyo, sobrang mahirap talaga kasi once na nag-rescue kayo, talagang responsibility nyo yan. And hindi rin yan stuffed toy na ilalagay mo lang sa gilid, okay na sila doon. Talagang magastos and effort. Kaya sana yung iba maintindihan nyo na hindi ko rin talaga kayang mag-rescue ng lahat-lahat ng mga mini-mention nyo dahil hindi naman din ako mayaman. So ganito naman yung ginagawa ko sa kanila. Nag-ready rin ako ng wet food para sa kittens, then nilalagay ko sila. Once na kumain sila, hinahayaan ko lang. Ito yung una kong na-adapt, kung natatandaan nyo pa. Dito medyo hindi na ako nahihirapan kasi parang alam mo yun, alam na niya kung paano kumain. Pero nung una, sinusubuan ko pa rin yan, pero ayan, natututo na siya. Tapos kung napansin nyo naman to, kapag ayaw, talagang binabalik ko muna, tapos tinatry ko uli yung isa. Wala pa kasi sila masyadong ngipin, kaya sobrang wet food lang talaga nito. Ayan, medyo dumidila-dila sila pero hindi pa sila kumakain, ganun. Hindi kagaya ng color black na to. Then once na na-observe ko na hindi sila kumakain, binabalik ko muna dun sila sa box. Pero dito ako natutuwa, alam mo yun na tinatry talaga nila yung best nila na makasurvive din. Ilang beses ko rin talaga sila binabalik para makita kung kakain ba talaga sila. Minsan nga talagang dinidikit ko yung mouth nila para malasahan nila. And ayan, kung napansin nyo, kumain din siya ng konti. Putol-putol tong video na to, baka sabihin nyo dapat kasayaan mo lang muna. Opo, hinahayaan ko naman sila dyan, pero kinakat ko na lang kasi nga kailangan natin pagkasyahin sa ilang minuto lang. So ayan, itong part na to medyo kumakain na rin tong white and black. So tinry ko rin tong color yellow na pusa. Dito ako medyo kinakabahan kasi ang payat niya at ang gaan niya. So syempre dahil na-observe ko rin na hindi naman ganun kalakas sila kumain pa, kaya talagang pina-force feed ko sila ng milk. And ang sabi nyo, goat's milk para sa mga cats. So ayan, tinimpla ko rin siya na medyo warm water din, sabi din nila. Then opo, nilagyan ko na rin ng dextrose powder yan para ma-hydrate naman din sila. And kung napansin niyo yung color black na una kong na-adapt, medyo lumaki na siya. And tingnan nyo, hindi na ako nahihirapan sa kanya kasi talagang kumakain na siya. And sobrang ginhawa niyan. Kasi siguro inisip niya na kailangan ko nang kumain kasi may bago. Ayoko rin naman magpaasikaso sobra-sobra, kaya kakain na ako ng sarili ko. Kaya thank you. And pinangalanan ko na pala siya. Ang pangalan niya is Toothless. Sa Train Your Dragon, kung napanood nyo yun. Or kung wala kayong idea, i-search nyo na lang kasi color black din yun. Napaka-cute niyan, tas color blue yung eyes. Sa magtatanong din naman kung ipapa-adapt ko sila, yes, kapag lumaki na sila. So ayan, mapapansin mo yung tiyan niya, o diba, ang taba, medyo malakas siyang kumain. Then napansin ko rin dito yung mga pusa kasi gusto nila sa madilim. Diba kapag nanganganak nga yung pusa, sa dilim sila nanganganak. Kaya nilagay ko talaga sila sa karton. After nilang kumain, dapat talaga nililinis din sila. And sa nagsasabi kailangan daw ipapoops. Kusa naman sila nagpupoops kahit hindi mo gawin yung parang may warm water tapos i-scrub mo sa puwet nila. So okay naman din yun. Pero napansin ko naman kusa naman sila nagpo-poop. So ayan, ito sila malapitan. Papakita ko sa inyo isa-isa. So ito wala pa tong name. Kung may masasuggest kayo, i-comment nyo lang. Ito yung pinaka-fragile sa kanila. Sobrang gaan yan. Sobrang liit. Tapos ito sobrang cute din niya. Super nakakagigil. And syempre guys, sobrang nagpapasalamat din ako sa inyo kasi hindi ko rin naman ito magagawa kung hindi dahil sa support nyo. Sa pag-support sa mga products ko. Kaya maraming salamat din sa lahat ng bumibili sa aking shop. Lahat po yan is safe para sa mga fur babies natin. And yung mga kinikita po niyan, ayan din po yung ginagamit ko para sa mga rescued
babies ko. Kaya maraming salamat po uli sa lahat and God bless you.